iba pang mga grupo dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Dismayado tayo. Hindi lang tayo dismayado, galit na rin tayo. Diba? Galit na ba kayo? Kasi ako galit na. Dahil nga po sa naging kilos nila noong mga nakaraang buwan o linggo. Diba? Yung mga nakita nating pagkikilos nila. Natawag na sila ng iba-ibang pangalan ng ilan sa mga senador. Ang mga tawag sa kanila ngayon, mga duwag, tuta, hugas kamay, protektor ng makapangyarihan. At sa ginawa nila kagabi, yung ginawa ng 18 sa kanila, na ibinalik yung complaint at articles of impeachment sa House of Representatives na isang paglabag, malaking paglabag sa ating konstitusyon. Hindi yang sang-ayon sa konstitusyon, hindi yang sang-ayon sa rules of impeachment. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Yes! Mga naghahari-harian. Mga walang hiya. Hindi man nila nagawa na magkunwari o magpanggap. Harap-harapan ay pinamukha sa atin kung sino talaga ang kanilang pinaglilingkuran. O sino ang linilingkuran nila. Hindi ang ating konstitusyon, hindi ang hustisya, hindi ang ating mga patakaran, hindi yung mga mamamayang nagluklok sa kanilang pwesto. Ang kanilang boss, hindi ang taong bayan, kundi ang sarili nilang interes at kapwa nilang mga ganid at uhaw sa kapangyarihan. Nakita na natin ito, napanood na natin ang ganitong eksena. Diba? At alam natin na kung hindi tayo mag-iingay, kung hindi tayo magtitindig, ang mangyayari po yan. Ang mangyayari niyan ay magtatagumpay ang kawalanghiyaan at kabalustugan sa ating gobyerno. Diba? Kasi tingnan po natin ang mga nangyayari. Paisa-isang hakbang, paisa-isang kilos nila, mga kawalanghiyaan, mga delaying tactics, dilatory tactics na alam nila ng kanilang pinakatrabaho lang ay simulan na yung paglilitis at pakinggan ng ebidensya pagkatapos hatulan yung opisyal na na-impeach na si VP Sara. Diba? Hindi tayo papayag na ganyan na lang ang mangyayari. Sa mga pagkukunwari nila na hindi naman talaga sila nang kukunwari, nalantaran na po ang kanilang kawalanghiyaan sa ating konstitusyon. Kailangan ho tayong magbantay, bantayan pa ho natin sila. Wag ho natin sila bigyan ng pahinga hanggat hindi nila ginagawa ang tama. Litisin na! Kasi alam nyo, kinakabahan na naman ako dyan sa ginagawa nila. So kunwari, riniriman yung kaso, riniriman yung complaint, riniriman yung
articles of impeachment. Anong mangyayari kung halimbawa yung prosecution panel ay hindi yan susundin? Kasi sa paniniwala nila, yung articles of impeachment na mismo yung certification. Kasi di ba kunwari humihingi pa sila ng certification galing sa House of Representatives na hindi daw nila linabag yung konstitusyon? Anong klaseng utos yan? Yun na mismong articles of impeachment ang certification. The very fact that they transmitted the articles of impeachment to the Senate, that means that they believe and they are certifying, that they're attesting to the fact that everything that they did was in conformity with the Constitution. Meron yung tinatawag na presumption of constitutionality and presumption of regularity. Linalabag nila yan. Tsaka isipin din po natin na yung House of Representatives and the Senate are co-equal bodies, co-equal institution. Hindi na po natin tinatawag na upper house or upper chamber ang Senado. Hindi na rin po natin tinatawag na lower house or chamber yung House of Representatives. Kasi sila nga ang Kongreso. They are co-equals. So hindi pwedeng ginaganon na lang ng Senado ang House of Representatives. So tuloy lang po ang laban natin. Huwag ho tayong hihinto. Huwag ho tayong mananahimik. Mabuhay po tayong lahat. Isang malaking pambabastos na naman at pagtalikod sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador ang ating nasaksihan nang magdesisyon ang 18 senador na ibalik ang impeachment article sa House of Representatives. Ano ba ang kinatatakutan nila? Gaano ba kalaki ang bahong maisisiwalat kung ituloy ang impeachment trial, kung kaya tila gigil na ang mga senador na dapat sana ay walang kinikilingan bilang mga senator judges na patagalin at ibasura ang impeachment trial? Naduduwag ba ang mga senador na mabuking kung kanino talaga sila kumakampi? Natapat sila hindi sa mga Pilipino kung hindi sa mga Duterte, na kapwa rin mga duwag na humarap sa mga kongresista sa Quadcom noon at tila naduduwag na ulit na harapin ang House prosecutors tulad ni Congressman Laila de Lima ngayon, kung kaya't nagtatago si VP Sara sa likod ng saya ng mga kakampi niya sa Senado. Bakit tila nakalimutan na ng mga senador na ang pangunahin nilang tungkulin ay ang sundin ang konstitusyon at ang sigaw ng taong bayan? Sabi sa survey, 9 out of 10 sa mga Pilipino ay nagnanais na matuloy ang impeachment trial para malaman na nating lahat kung may bigat at katotohanan ba talaga ang mga ikinakaso kay VP Sara Duterte. Hindi rin totoo ang sinasabi ng mga senador tulad ni Bongo na malayo sa bituka at hindi makakain ng impeachment trial na ito. Paano naging malayo sa bituka ang impeachment kung ang milyon-milyong confidential funds na inilustay ni VP Sara ay kaya sanang magpondo sa mga programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino, o kaya magtayo ng dagdag na mga classroom sa pampublikong paaralan, o kaya gawing pondo sa PhilHealth at mga pampublikong ospital. Itigil na ang pamumulitika at ang tahasang panloloko sa mga Pilipino. Noong drug war ni Duterte, ang lagi nilang sinasabi, bakit matatakot ang mga Pilipino kung hindi naman sila adik? Pwes ngayon, ang tanong namin, bakit matatakot si VP Sara at ang mga kakampi niya kung wala naman silang ninakaw at tinatago? Ang sigaw namin, ituloy ang impeachment trial, sundin ang konstitusyon, hayaang ang taong bayan ang makarinig at manghusga sa mga alegasyon kay VP Sara. Maraming salamat kasamang Chloe, ang